Huwag mo kong husgahan base lang sa nakamaskara ako. Ba't hindi mo subukan mag-join sa community ko para makita mo kung bakit may tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Muli po ako ang inyong likod, tagapanood TV. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video, bibigyan ng komento, opinion ay ang balitang AJ Obieda awang-awa sa nanay ni Carlos Yulo at ito po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. At palambing naman po mga tagapanood, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel. Bisitahin din po ang ating bagong channel, ang Insan Ruikis Reaction. Reaction video po ito ng political issue. Kaya naman, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel, Filipino pole vaulter EJ Obiena awang-awa sa magulang ni Carlos Yulo dahil sa mga masasakit na pangyayari na nararanasan nito ngayon dahil sa pagtalikod sa kanila ni Carlos Yulo. EJ nagbigay ng magandang mensahe sa mga kabataan na may pagmamahal sa magulang. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Pati nga ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena ay sobrang nahahabag na nga sa nangyayari ngayon sa gulo na nangyayari sa pamilya Yulo, dahil sobrang naaawa na rin siya dito. Kaya naman nang matanong siya kung ano ang masasabi niya sa isyu na kinasasangkutan ni Carlos laban sa pamilya nito. Sinabi niya na pati daw siya ay naaawa lalong-lalo na sa magulang ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo at Mark Andrew Yulo, dahil siya ay isang anak kaya alam niya ang pakiramdam ng para sa isang magulang ang kalimutan ng sariling anak. Lalo na kung ito ay pagdadamutan pa. Kilala si EJ bilang isang mapagmahal na anak sa kanyang magulang kaya naman kahit hindi niya nakuha ang gintong medalya sa nakaraang Paris Olympics ay masayang masaya dahil sobra ang suporta at pagmamahal ang natanggap niya sa kanyang magulang. Kaya naman para sa kanya ang tunay na ginto ay ang pagmamahal sa magulang na kailanman ay hindi lilipas at makakalimuta kahit ilang taon pa ang makalipas, dahil nakadikit na ito sa kanyang puso at isipan. Kaya naman nagbigay siya ng mensahe sa kanyang magulang na si Jeanette Emerson Obina. Sa latest episode ng vlog ni Bernadette Sembrano nitong Lunes, ika-23 ng Setyembre, hiniling ni EJ na makasama pa niya ng matagal ang kanyang ama't ina. Aniya, I just hope that you know, that this limited amount of time that we spend together hopefully I maximize it. Dagdag pa niya, I'm very thankful that I was raised by them and I'm very blessed to them. Samantala, marami naman ang humanga kay EJ dahil napakasimple lang ng kanyang hiling sa buhay, subalit sobrang makahulugan naman na hindi kayang tumbasan ng malaking halaga at gintong medalya, dahil hiniling niya sa kanyang magulang na maging masaya lang daw ito at malusog. Siyempre sobrang thankful din si Mrs. Jeanette Obiena na ina ni EJ Obiena dahil sa pagmamahal at respeto na ibinibigay ng kanilang anak sa kanila. Aniya, nandito lang kami kung saan man siya dadalhin ng gusto niya. Ang kailangan lang namin is stay healthy and happiness. Sa isang bahagi naman ng panayam ay ibinahagi ni Jeanette kung gaano siya ka-proud at nagpapasalamat tuwing nasasabihan siya na napalaki niya ng mabuti si EJ. Samantala nagbigay din ng mensahe si EJ sa mga kabataan na mahalin ang kanilang magulang hanggat nandyan pa, dahil sila ang tunay na ginto na ibinigay sa kanila. Kaya hanggat nandyan pa sila ay lubos-lubusin na nila ang pagmamahal, dahil hindi habang buhay ay makakasama nila ang kanilang magulang. May mensahe din si EJ sa pamilya Yulo, na sana dumating ang panahon na magkaayos na silang pamilya at lumambot ang puso ni Carlos sa kanyang magulang na tumatanda na. Gandang payo po ni AJ Obiena mga tagapanood sa mga kabataan. No? Parang patama po talaga to kay Carlos Yulo. At may punto po talaga yun. Dapat mahalin nyo yung mga magulang nyo. Lalo na tumatanda na po sila, hindi po sila pabata. Kasi hindi po natin alam kung hanggang kailan na lang po natin makakasama yung ating mga magulang. Kaya dapat hanggat mayroon tayong oras, may time pa po tayong makasama sila, ibigyan na po natin lahat. Paligayahin natin sila, ibigay yung mga bagay na gusto nila. Kung may kakayahan po tayo, mga tagapanood, na igala sila kung saan-saan, pakainin ng masasarap, di ba? Magpasyal. Kung ano po yung mga bagay na hindi nararanasan ng mga magulang natin, gawin po natin kung meron din naman po tayong budget, di ba? Parang ito si Carlos Yulo, kung tutuusin, sa laki ng pera niya, pwede niya pong dalhin yung buong pamilya niya. Mag Hong Kong Disneyland sila o kahit nasa Japan o kahit sa ano pong bansa nagugustuhin nila kasi may pera po
si Carlos Yulo. Pero ang galing din po nito ni AJ Obiena, mga tagapanood, no? Talagang pinakita niya rito kung gaano niya kamahal yung kanyang mga magulang at humihiling pa po siya dito na good health lang po at makasama niya po ng mahaba pang panahon. Samantalang si Carlos Yulo, sa interview niya, wala pong ganun mga tagapanganood eh. Bagkus, ang lagi niyang binibida doon ay si Chloe San Jose na gusto niya na nga daw itong pakasalan. At gusto niya siguro na si Chloe San Jose na lang ang makasama niya sa habang buhay. Well, sana po, mga tagapanood, matauhan na to si Carlos Yulo. Lagi niya pong tatandaan kapag ang pamilya o magulang, lalo na ang ina na wala, napakasakit po niyan. Akala niya lang ngayon, wala sa kanya yan, pero darating ang panahon, masasaktan at masasaktan din po talaga siya pag nawalan siya ng ina. So yun lang po mga tagapanood, no? Nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.